Mga paps, welcome back na naman. Meron tayong nakatiwangwang na repair dito. Binuksan ko na para ready na. Kakaiba ang klase ng ano na to mga paps. Ang brand nito ay Monster na Bluetooth speaker. Parang galing ibang bansa ito kasi 110 tapos na saksak sa 220. Kaya ayun, sira. Yan ang brand, oh. Monster. Ito yung likod niya. At hand carry din siya. Ito. Ito yung handle niya. At saka ito yung, meron siyang gulong. Ito. Yan. Inuna ko yung power supply. Kaya dito ako sa gilid nag bukas ng una. Ito yung ano niya, main power supply. Ito yung filter sa secondary. At dyan na dumadaan pati yung mga regulator na nagsiseparate kung saan papunta. 5 volt siguro yan. At yun, maraming kapasulan sa loob na maliliit, hindi ko pa tinignan. Ito parang ano to, filter ng sigarilyo. Pero dito yung wire, oh. Siguro ito yung grounding kasi parang nasa ground ito ba, oh. Ito nga. Grabe yung mga filtering niya mga paps, para sure ba walang pantawag interference sa tugtog. O ito. Yan. Automatic na. Ito. Ito yung chopper niya, MOSFET, sink. Ito yung regulator sa secondary. At meron siya ditong, saan ba yung primary nito? Ito primary. Ito, meron siyang fuse. Tsaka low noise filter. Tawag dito. Capacitor. Patungo dito. Saan to? Filter na rin. Ay, blurred. At testirin natin ang ano niya. Fuse. Yan na, nakatapat na yung ano natin, camera sa tester at saka sa board. Ito yung fuse nya. Set natin sa buzzer. Uy, hindi man nasira yung fuse. Naku po. Ito tayo sa capacitor. Minsan malalaman natin dito kung nag-short ba yung MOSFET nya, IC, regulator. Ang alin ba dito? Wala. 32. Ano ba tawag doon? 32 UF. 32 ba ito? 33. Okay ah. Malapit lang. Doon sa baliktad 21 na bumaba, pero okay lang yan. Walang short mga paps. Baka dito sa main fuse nya. Pag sineswerte tayo, ito lang problema siguro. Patay ang tigas.
Naku po, parang malaking amperahe ito. 10 ampere. Parang buo. Ayun, walang problema ang mga fuse nito. Yari. Uy, open naman pala. Ano bang nangyari? Agay open. Open mga paps. Nako. Tayo pinahirapan kung tama yung hinala ko. Oh, buo yung sa ano, pangalawang fuse niya. Maghanap tayo ngayon ng 10 ampere. Mga paps, ngayon ako nagkita dito. Pinakamataas na to sa mga maiksi kong fuse. 4 ampere lang. Subukan lang natin. Temporary mga paps. At hanapin natin yung sasakanan niya. Yung easy cord. May ano pa siya dito, no? Para itong waterproof siguro. May lahat na ito, may cover. Yan, no? Ito, yung makita. Yun. Ito, may ano siya, outlet na easy. Ito naka-cover to dito. Natin kasi na ano na, punit na. Punit na yan. Okay. Huwag natin kalimutan, ito ay 110. Mayroon ako ditong 110. Ayun. Walang humahagtik. Pero wala namang ilaw mga paps. Walang indicator na may voltahe na. Mabuti pang mag-tester tayo. Ito yung ano niya. Ito yata. Agoy, meron na. Kita nyo ba? Negative 16 kasi nabaliktad. Dito pala yung positive niya. Yun, 16 volt dito. Wow. Hindi ako makapaniwala. Dahil hindi tayo pinapahirapan, magbigay ako ng shoutout sa lahat ng listeners ko dyan. Secret followers.
secret viewers at ano bang tawag doon sa mga secret na yan na ayaw mag-comment, nanonood lang. Thank you sa inyo. Ito na lang, di tayo pinapahirapan ito. Ayos. Pero may voltahe na, pero wala akong nakitang indicator ng ilaw dito. Okay, at tingnan muna natin. I-on natin dito. Naka-off pala ito. Okay. Ingat tayo kasi may kuryente. Pang. Walang ilaw. Baka na ano dito mga paps, na drain yung ano niya. Battery. Naka-on na yan ha. Testin natin ulit kung nag-drop ba yung voltahe niya. Wala. Okay. Ito yung power switch niya. Bunutin muna natin. Oops. Mag-test tayo ng continuity. Baka hindi nag-function yung switch. Okay naman. Walang problema. Saksak natin ulit. Okay. Check tayo mo sa ano na to. Ito yung battery. Battery ito siguro. Walang voltahe. Patay na patay. Ito, hindi ko alam kung saan to. Ito, wala rin. Update lang mga paps. Ito na yung ano niya oh. Bali kanina may kuryente na ito. Lumalabas ito sa main power supply niya. Na 16 volt DC. Tapos ngayon ayaw pa rin mag-on. Tapos napansin ko sa kanya ito. Wala ding problema dito. Na-trace ko ito kasi wala namang label. Ito yung main voltage niya patungo sa dito sa ano niya talaga. Tapos ito yung battery. Yan, patungo yan dito sa likod. Dito. Kung nagtataka kayo bakit DIY yung battery niya, ito yung original. Sira na. Tapos tinetesting ko lang dito sa DIY na battery na ito kasi ang voltahe nito ay ito yung original ha. Yan. Ano man nakikita nyo dyan? Maabot siya ng 14.7 volt. Ibang klaseng battery ito. Iwan ko lang kung may makikita ang battery dito. Tapos dito naman banda may yung standby BIOS 13 point ano siya? Ano bang di ano? Basta yan. May mga 13 point something. 0.3 to 13.8. Yan yung ano niya. Siguro itong cycle use na ibig sabihin baka yung charging niya voltage tama naman. Umaabot hanggang ganyang voltahe. Kasi yung main niya ay 16. Ang problema lang dito kung may makikita ba tayong ganitong surang battery. Tapos ito nga kasi hindi ako makatesting buti may isa akong battery dito. Hindi ko pa nakabit sa motor ko. Ang nangyari sa kanya
Ayaw pala siya mag-trigger kung walang voltahe pumapasok dito sa battery. Ayaw lumabas na dito ang battery ito. Ayaw lumabas yung voltahe niya papunta dito. Siya ang mag-trigger yung battery, yung voltahe ng battery. Mag-trigger patungo dito. Ay, ipakita ko sa inyo ha. Di lang tayo mag-voltage check pero i-on ko ito. Naka-on na pala ito eh. Yan oh, mandar na siya. Naka-bluetooth na. Ibig sabihin, nagpapasok ng ano dito. Baka sabihin nyo na voltahe lang yan ng battery. Hindi. Ang voltahe ng ano dito ay maabot siya ng 15 volt. Ito sa main power supply niya. Dito sa battery, maliit lang yung voltahe. Sinusukat ko kanina. Mahirap mag isang kamay, hindi ko marunong yan. Mag-tester tapos isang kamay sa cellphone. Basta yan yun, baka ma-encounter nyo rin ito. Na klaseng Bluetooth speaker na ito. Yan, kung napapansin nyo, nagbe-blink yung ano niya mga paps. Ibig sabihin, lobat itong battery. Yung DIY na yan, ay lobat pala. Tapos, yan na. Subukan natin mag-charge ito ng magdamag ha, kung mayroon bang resulta. Ngayon ay alas 8 ng gabi, 8:03. A few moments later. Voices in my mind.